from 2022, 2023, 2024, ganyan din ang tono ng pananalita niya. We will stop corruption, ipaparusahan natin yung mga ganitong involved. Pero wala pa tayong nakikita. I am not saying na hindi niya gagawin. Baka, no? Ug sa Bisaya pa, basig nalamdagan siya sa Holy Spirit, o niya muhimo siya og butang nasudnon, no? But again, knowing from experience, I will only accept it at face value, but I am not hopeful. No? Pero because there are new sets of lawmakers na nagsabing they will dig deep into this, mas naniniwala ako doon na lalabas yan. Sana. Especially, I am hopeful that Mr. Marcoleta and the rest, no, Mr. Robin Hood Padilla, kasi sasalain niyang budget na yan. O sabihin niyo, sige, okay yan, pero paliwanag niyo muna, ano yung ginawa niyo rito sa pondong ito ng last year? Saan niyo dinala yung in-insert dito? Doon lalabas. Itong flood control projects, yung pondo nito, may koneksyon, may kaugnayan din po ito doon sa mga insertions di umano sa nakaraang budget, itong 2025 budget nga. At naging controversial yan. Sinatawag nga na most controversial budget nga sa taong 2025. Itong 2025 budget, Sir Jay. Kaya nakikita mo habang nagsasalita ang Pangulong Bongbong Marcos, alam natin kung sino yung mga nasa likod, no, ng BICAM report na yon. Nandoon si Senator Chis Escudero, nandoon si Speaker Martin Romualdez at mga congressman na mismo saksi hinggil nga po sa controversial na issue na yan ng 2025 national budget. Correct. At saka yung hindi na nga pwedeng ako bilang isang bihasa sa government budgeting, no, dahil yan ang aking expertise sa 11 years ko sa gobyerno bilang actual civil service employee officer at bilang consultant for more than 12 years na sa paghahanda ng national budget ng ilang mga senador, hindi na ito matatawag na insertion, Jade. Talagang sa Bisaya pa, giapod-apod na ba? Talagang earmark. And what is bad is, kunyari, budget yan ng DPWH, pero ang may kumpas kung paano gagastusin ay yung mismong Congress, yung House of Representatives. Kaya nagkaroon ng malaking anomalya talaga riyan eh. Because if these funds, no, katulad halimbawa niyang mga public works, talagang nilaan sa public works, and the experts at the DPWH were the ones managing the construction, erection, or whatever term you may use, no, to effect these projects. I am sure hindi ganito kalala ang magiging corruption or problema ng mga project. Ang problema kasi katulad ng inexpose na ni former Vice President Sara Duterte doon sa DepEd nung panahon niya na siya pa ay cabinet secretary. Ang kailangan lang, ang hinihiling lang halimbawa lang ito ang hinihiling ay 8 billion. Tapos maglalagay ang Congress sa approve, no, ng 15 billion. So, siyempre, kung akong cabinet secretary, matutuwa ako ba? 8 lang ang hiningi ko, binigyan ako ng 15. But that is not the rub, no? Hindi yun ang problema. Ang problema, sasabihin doon sa may kulatilya doon na hindi ako bilang cabinet secretary ang mga ngasiwa ng pondong yan, kundi babalik yan ng mga ngasiwa, sila Romualdez, sila Saldico, and some of the congressmen na malapit sa kaldero ng House of Representatives. Yan ang the biggest corruption talaga na may tuturing because ang dami, meron yan, lalagay. Di ba, isa pang na-expose doon kung talagang iimbestigahan ni Mr. Marcos. Yung mga pondo ng AKAP, AX, no? May mga pondong ganyan pero wala sa programa ng DSWD. Ang pondo, ang gagastos, ang mga ngasiwa ng pera ay mga congressman.
That is not the work of a senator or a congressman because lawmaking is not disbursing. Lawmaking is not executing project. Opo. At sabi pa nga ng Pangulo, isa sa publiko niya yung mga listahan na mga mapapatunayan o mahuhuling mayroong anomalya doon sa kanilang mga proyekto. Alam mo, pag ginawa niya yan, palagay ko, pati ako hanga sa kanya eh. Pero that remains to be seen, no? Because ganun din eh, from 2022, 2023, 2024, ganyan din ang tono ng pananalita niya. We will stop corruption, ipaparusahan natin yung mga ganitong involved. Pero wala pa tayong nakikita. I am not saying na hindi niya gagawin. Baka, no? Ug sa Bisaya pa, basig nalamdagan siya sa Holy Spirit, unya mohimo siya og butang nasudnon, no? But again, knowing from experience, I will only accept it at face value, but I am not hopeful. No? Pero because there are new sets of lawmakers na nagsabing they will dig deep into this, mas naniniwala ako doon na lalabas yan. Sana. Especially, I am hopeful that Mr. Marcoleta and the rest, no, Mr. Robin Hood Padilla, kasi sasalain niya ang budget na yan. O sabihin niya, sige, okay yan, pero paliwanag niyo muna, ano yung ginawa niyo rito sa pondong ito noong last year? Saan niyo dinala yung in-insert dito? Doon lalabas. Kasi ang ipinin dito, kung ako mambabatas, ang patatawag ko rito, DPWH, halimbawa, in the case of Public Works, no? O Mr. Bunuan, Secretary Bunuan, paano nagastos tong 1 trillion sa flood control projects over the last 3 years? If you cannot explain this, I will give you a zero budget. Siyempre, magpapaliwanag ka kung ikaw si Bunuan. Lalabas ngayon. O, sino-sino yung mga nag-implement ng project na yan? Anong contractor? Anong construction firm? Construction ba yan ng pamilya ni Congressman Gutierrez ng Bicol? Construction company ba yan ni Gonzales ng 3rd District of Pampanga? Pero Sir Jay, lalabas yan. opo, yung nababanggit mo, ilan lamang po yan sa mga kongresista? Lahat po ba ng mga kongresista ay may mga flood control projects? Apparently, kung pakikinggan mo, pati si Luistro, di ba, pinangangalandakan niya. Pati meron pa dyan sa Quezon City, yung dating basketball player sa 4th District, sinabi niya, meron din siyang flood control project. Sila nagsabi. Kung sakali They man, have several billions. No? kung sakali man na ganun karami, nako, malaki-laking trabaho ang gagawin po ng DPWH kung sila lang ahensya na magsusuri from they have a for 3 listing years. Oo. They have a listing. They would know. Madali yan. Naka-libro yan eh. All you have to do is download it. Pero makikita na doon. Yes, pero iba po Sir Jay, yung nasa listahan, iba din yung aktual. Kung ano yung proyekto, natapos ba, quality ng proyekto, kung sinong titingin doon, masapat po ba tayong tauhan o personahin ng gobyerno na mag-check na tama yung kalidad o tama yung mga proyekto na nalagay lahat ng pondo ng gobyerno doon mismo sa proyekto. When they face the Blue Ribbon Committee with the threat of being charged before the ombudsman and losing whatever is nakalaan sa kanilang retirement, I'm sure pipiyok yan. Pipiyok yan yung mga district engineers. Imposible hindi nila alam eh. Kasi walang project sa karanasan ko, no? As sa probinsya. Walang napoprosecute na projects na infra na hindi alam ng district engineer or ng provincial engineer or ng gobernador. Pwede kang lumusot, magpalusutan kayo sa engineering, pero hindi nyo mapapalusutan yung local government. Or yung commission on audit. Opo. Di ba? Meron kasi diyan, may mga post and may mga post audit, inalis na kasi yung pre-audit ngayon eh. Sir Jay, yung sinabi ba, pagkakasabi ba nito, pagbilang ng sa talumpati ng Pangulo, itong
bibigyan niya ng mensahe kaugnay nga doon sa mga proyektong hindi naayon sa kanyang mga programa, yung mga substandard, may mga anomalya at gusto niyang paimbestigahan. Ina-admit naman ng Pangulo na talagang yung korupsyon, yung katiwalian ay talagang tumitindi dito sa ating bansa. Kung pagbabasihan natin yung speech niya kahapon, it is an acknowledgement, no? Na talagang siya mismo inaamin niya na grabe na, talamak na ang korupsyon sa gobyerno, sa administrasyon niya. Pero ako, may isang bagay siyang binanggit din kahapon. Siguro it's also worth mentioning, no? Kasi maganda siya sa biglang tingin at biglang pakikinig, no? Ewan ko kung narinig niyo yung sinabi niya na maglalaan, no? Apparently, he's thinking of allocating some 3 billion pesos, no? Malaking pera 'yan para sa pagtatayo ng Bulilit centers para matugunan yung educational needs ng mga toddlers. Kung narinig nyo. May question, maganda, napakaganda. Kasi ang formative years talaga ng edukasyon, anong pangalan nito? Nasa kabataan sa maliit pa. In fact, pag yan toddlers, yung mga 3 to 5 years old or to 6 years old, if you may include 6 years old, yan ang talagang dyan mo nahuhubog yung perspective ng bata, no, sa pag-aaral. Napakaganda niyan. Kaya noong pa man sa Department of Social Welfare and Development, bago pa maging presidente, baka hindi pa nga bago pa mag-asawa si Presidente Marcos, no? Meron ng programang ganyan, yung daycare center. At ang pagkakaalam ko bilang dating empleyado ng DSWD, dahil yan po ang kauna-unahang employment ko sa gobyerno, lahat ng barangay sa buong Pilipinas meron ng daycare center. Kaya ako nababanggit yan, Jade, kasi this might be a duplication of function or it is a way of sugarcoating a budget so that you can get the budget by saying, we're putting up Bulilit Center. Tapos papalitan lang pala ang pangalan ng daycare center. Entonces, you can do away and get the 3 billion, no? That's another form of corruption. So, kasi walang binanggit si Presidente, ano ba yung Bulilit Center na yan? Ano ang equation niya vis-a-vis doon sa daycare centers, existing daycare centers under the supervision of the Bureau of Child Welfare of the Department of Social Welfare and Development. Existing yan. Sa tapat ng bahay ko, mayroong daycare center sa Barangay Mabuhay, Bansalan, Davao del Sur. Opo. So, yan dapat linawin ng Presidente. Because ang palaging problema ng gobyerno, and the civil service knows this, is there is a dysfunction in the implementation of government projects. Kasi may mga existing na, gagawa na ng panibagong pangalan, pero actually yun din, tapos yung budget dahil may nakalaan na dyan, so meron kang safety ngayon na 3 billion that you can use elsewhere. Hindi ko sinasabing pagkukunin ng Presidente yan, but it is a source of corruption in any administration. Sir Jay, kaabang-abang, bago ko lang ipasa kay Partner Admar, kaabang-abang po itong budget hearing nga ng 2026 national budget at nabanggit din ng Pangulo na sa kanyang talumpati kahapon na hindi niya aaprubahan ang kahit na anumang budget na hindi alinsunod sa plano ng gobyerno para sa sambayanang Pilipino. At siyempre, napaka-general na statement yan. Opo. Pero, Sir Jay, sino ba ang hawak kayo ng appropriation kung may idea ka? Committee? Wala pang wala akong... Dapat, no? Kasi ewan ko kung totoo kasi noon, bago pa yung session nung kahapon, may mga horse trading akong naririnig. Political horse trading na hindi natutuloy si Tarpulano tumakbo bilang speaker dahil ibibigay sa kanya yung Appropriations Committee o kaya yung isa naman i-accommodate bilang isang chairman ng Accounts Committee because these are two of the 5 siguro more anong tawag niyan mabibigat na committee
na gustong hawakan ng sino mang congressman, no? Yung maging chairman ka ng Rules Committee, which becomes the majority floor leader, maging chairman ka ng Appropriations Committee, dahil ikaw may kumpas kung paano ilalaan yung pera ng gobyerno. Pangatlo, Accounts Committee, dahil ikaw may hawak ng pera ng buong House of Representatives, ibig sabihin lahat ng congressman maninikluhod sa iyo. No? And then Public Works Committee, kasi nga yung nangungumisyon. No, I mean, diretso na natin sabihin, wag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Source of corruption, no? Yan ang mga yan ang mga committee na talagang choice committee na talagang inilalaan niya para doon sa Bisaya pa, sa mga duol sa dughan ba.